Pagkarating ng dalawang dalaga sa gate, ay kaagad kumatok si Rosalia. Si Lolo Ino naman ang nagbukas. Uy, Rosalia! Mabuti at nakauwi ka na. Opo, Lolo Ino. Si Lino po, nakabalik na. Hindi pa iya. Talaga po? Magdadalawang buwan na silang naroon ah. Oo nga iya. Siya nga po pala, Lolo Ino. Naalala niyo po ba si Rolette? Medyo pabulok na pagkakasabi pa ni Rosalia. Di ba, ang sabi niyo ay patay na siya? Sumagot naman si Rolette. Hello po. Buhay pa po ako. Buhay na buhay oh. Sabi naman ni Rosalia. Lo, sasabihin ko na lang kina nanay na pinsan ko siya na sumama sa akin mula sa Maynila. Tsaka ko na po sasabihin ng totoo para hindi sila matakot. Oo iya, mukhang tama ka naman dyan. Hala sige, pumasok na kayo nang makapagpahinga. Pagkapasok ay agad niyakap ni Aling Sally si Rosalia. Miss na nila ito dahil sa tagal na nawala. Ipinakilala na rin ito si Rolette bilang kanyang pinsan. Pagkatapos ay dinala ni Rosalia si Rolette sa kwarto para doon na rin tumuloy habang wala pa si Lino. Kinagabihan, habang nakaupo si Lolo Ino sa labas ng bahay, ay lumapit si Rosalia. Lo, nabalitaan niyo na po ba ang mga pag-atake ng aswang sa San Agustin? Oo iya, kaya nga naroon si Rafael ngayon kasama ang ilang mga Marine Corps para asikasuhin ang problema roon at hindi magkaroon ng panik. Lo, pati rin po sa San Narciso meron na rin daw po. Oo nga iya, isa iyon sa pinag-aalala ko. Palibhasa walang umaasikaso, kaya nagsisimulang pamugaran ng mga aswang. Pero sa tingin ko ay hindi miyembro ng Black Triangle ang mga aswang na narito. Mga lokal na aswang lang din na nanahimik noong kasagsagan ng kaguluhan para hindi sila mapatay. Tapos ngayon, nasa tingin nila na wala nang nanunugis ng aswang, ay muli namang nagbabalik. Sabi naman ni Rolette. Rosalia, may motor pala oh. Umaandar ba yan? Stroll tayo kaunti. Magdala na rin tayo ng gamit para makatulong na rin sa pagbabawas ng mga aswang. Sabi naman ni Lolo Ino. Iya, sa tingin mo ba magandang ideya yan? Oo naman po. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako ginawang pinagkakatiwalaang assassin ni Mayor dahil lang sa marunong akong gumamit ng computer. Saglit na nag-isip si Rosalia. Opo, Lo. Tama si Rolette. Habang wala si Lino ay kailangan may sumalo ng obligasyon niya dahil kung wala, mapupuno ng aswang ang San Narciso. Ala sige, kayo ang bahala. Yang motor, kaunti lang ang gasolina niyan. Pakargahan nyo rin ha. Kailangan natin ng motor kapag may bibilhin. Sabi naman ni Rosalia. Bakit motor pa, Lo? Narito naman ang SUV. Ay iha, ayaw namin gamitin yan. Masyadong takaw pansin. Mukhang pangmayaman eh. Okay po. Sige, Rolette. Pumunta ka na sa underground. Lahat ng kakailanganin mo ay meron doon. Magkarga ka na ng mga armas mo. Meron na ako rito. Wika pa ni Rosalia. Agad umalis ang dalagang si Rolette at nagtungo na sa underground ng bahay. Noong lumabas ay sinabi ni Rosalia. Anong dinala mo? Ito oh, 2 juggle knife. May nakapahid na blue sodium ang talim nito oh. Parang may lumiliwanag kasi na talim kapag nasa dilim. Oo, meron nga para maging lethal sa mga aswang. Pero teka, sa dami ng baril roon,
2 kutsilyo lang ang dinala mo? Oo, para iwas trouble sa mga parak. Madaling itapon sa malayo ang punyal kapag may checkpoint. Kesa naman, baril ang itatapon mo kapag may mga parak. Sumabat naman si Lolo Ino. Oo nga iya, sigurado ka ba na sapat ang 2 punyal? Mga aswang ang target nyo. Opo, sigurado po ako tsaka may dala namang baril si Rosalia. E di siya na ang bumaril kapag may kailangan barilin. Di sige, mag-iingat kayo ha. Wika pa ni Lolo Ino at ibinukas na ang gate. Agad nang pinaharurot ni Rosalia ang motor habang angkas sa likuran ang magandang dalagang si Roulette. Una nilang tinungo ay ang isang gas station, hindi kalayuan sa palengke. Pero nakahiwalay iyon sa karamihan ng mga establisimento. Tanging palayan lang ang nakapaligid roon. Habang naroon sila nagpapagas, ay may pumaradang isang sasakyan na Isuzu D-Max. Maraming iyong sakay, mga lalaki at babae na mukhang mga lasing at lulong sa bawal na pulbos. Kunyaring natatakot naman ang dalawa. Nakita kasi nila ang iba sa loob na nagliliwanag ng pula ang mga mata, kaya alam nilang mga aswang ang mga iyon. Hi, it's beautiful. Pupunta kami sa isang party. Pwedeng-pwede kayo roon. Mga magaganda at sexy lang kasi ang pwede. At pareho kayong pasok roon. Tara, dito na kayo sumakay. Kami na ang magmamaneho niyang motor nyo. Sabi naman ni Roulette. Pasensya na kuya, hindi kami pwedeng magpunta sa mga ganyang party. Sabi naman ng isang lalaki. Narinig niyo yun, tol? Dalagang Pilipina pala ang mga ito. Strict ang parents. Sabi naman ng iba. Pwede. Agad nang nagsalita si Rosalia. Mimi, halika na. Sumakay na tayo. Baka ano pang gawin sa atin ng mga bastos na yan. Opo ate. Tila naiiyak na wika pa ni Roulette. Dahil kasi sa pagiging babyface ni Roulette ay mas mapagkakamalang na sa 17 to 18 years old lang siya. Pero ang totoo ay malayo ang tanda niya kay Rosalia. Agad na silang nagpaandar ng motor at umalis, pero napakabagal lang ng takbo nila. Sinasadya nila iyon para maabutan sila noong mga naka-pick up. Tamang-tamang naroon na sila sa bahagi ng kalsada na walang kabahayan o establisimento. Kaya kung may mangyaring hindi maganda roon ay wala talagang makakatulong o makakasaksi. Narinig nilang nagsisigawan na ang mga kalalakihan na nasa pick-up at halatang sila na ang target. Noong maabutan nga sila ay ginitgit sila ng sasakyan hanggang sa mapilitan silang huminto sa bahaging may bakanting lote. Parang awa nyo na. Umalis na kayo. Huwag nyo na kaming gagawa ng masama. Sigaw pa ni Roulette. Sabi naman noong 3 lalaki. Yan ang gusto ko pare. Yung natatakot at nagmamakaawa para may thrill. Huwag kayong mag-alala mga miss. Wala kaming balak na gawan kayo ng masama. Kakain lang kami. Kasi kailangan busog kami bago magpunta sa party. Come to Papa. Wika pa ng isang lalaki at lumapit na kay Roulette. Sabay sagpang sa liig noon. Napatras naman si Rosalia habang nakatingin sa nangyayari kay Roulette. Nakita niyang nakasandal lang ang lalaki sa balikat ng dalaga. Sabi naman ng isa, "Oh, ano yan? Bakit ang hinhin? Hindi ba masarap?" Tulala lang ang iba na naghihintay ng reaksyon. Wala silang kaalam-alam na pagsugod noong lalaking aswang ay mabilis isinalubong ni Roulette ang maliit na jungle knife sa sikmura at hindi roon nagtatapos ang lahat dahil ipinasok pa ng dalaga ang kanyang kamay sa loob ng katawan at pinitas ang puso. Kaya tila estatwa na lang iyon na nakasandal sa kanya. Maging ang dugo na dumadanak sa paanan ay inakala ng karamihan na dugo ni Roulette. Nakatingin na nakangiti si Roulette kay Rosalia. Sabi naman noong isa,
Ano pa hinihintay mo, tol? Tirahin mo na yung isa. Marami pa ang susunod, oh. Uy, ikaw, Ricky. Ano pang hinihintay mo dyan? Tirahin mo na yung mas matanda. Agad lumapit kay Rosalia ang isa. Tumakbo naman si Rosalia patungo sa likuran ng puno, kaya agad siyang sinundan noong lalaki. Pero isang malakas na hiwa sa leeg ang isinalubong ni Rosalia, kaya pupugak-pugak ang dugo roon. Pero itinulak ni Rosalia ang lalaki papasandal sa puno para hindi makita ng mga kasama. Sinaksak ni Rosalia ang sikmura at hinugot rin ang puso, sabay inihagi sa mga kasama. Sinalo naman iyon ng isa na tuwang-tuwa pa at agad iyong inasab. Maya-maya ay napasabi ang lalaking iyon ng, "Teka, bakit iba ang lasa ng puso na ito? Parang hindi puso ng normal na tao eh. Tsaka, amoy upos ng sigarilyo. Hindi lasang puso ng dalaga." Noong muli silang mapalingon sa kinaroroonan ng dalawang dalaga, ay nakita nilang dahan-dahan ang lumabas mula sa puno si Rosalia. Ang lalaki naman na nakasandal kay Roulette ay bumagsak na rin sa lupa. "Anong nangyari?" Tanong pa noong isang nakaupo sa driver's seat. Nakita nilang nagpupunas ng kamay nila ang dalawang dalaga upang maalis ang dugo. "Hindi mga pangkaraniwang dalaga ang mga iyan! Sugurin niyo!" Wika pa ng pinuno, pero nagulat sila dahil may isang flash grenade ang sumabog sa harapan ng kanilang sasakyan. Kaya hindi nila makita kung nasaan ang dalawa. Namalayan nilang nila na isa-isa nang bumabagsak ang mga kasama nila na mga nakaupo sa likuran ng pick-up. Lumabas ng sasakyan ang lalaking pinuno ng grupong iyon at nagpalit ng anyo ang mukha. Lumabas ang mga pangil, pero ang mukha noon ay ganun pa rin naman dahil nagmula iyon sa lahi ng mga aswang na danag. Habang unti-unting nawawala ang usok ay nakikita niya ang imahe ng isang dalaga na nakatayo sa harapan ng ilaw ng sasakyan. "Anong akala nyo? Makakatakas ba kayo? Dahil sa ginawa nyo sa mga tao ko? Magbabayad kayo!" Wika pa noon at bahagyang yumuko upang sumugod. Pero nagulat siya noong may isang mahabang punyal ang tumarak sa gilid ng kanyang ulo na tumagos pa sa kabila. Na kay Rosalia ang atensyon noon, kaya hindi niya napansin na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya si Roulette sa may gilid na bahagi, kaya walang kahirap-hirap na naisaksak ang punyal sa sentido nito. "Paanong?" Iyon na lang ang huling salitang nasabi ng lalaki bago tuluyang bumagsak sa lupa. Isa-isa nilang inilagay sa loob ng sasakyan ang katawan ng mga aswang na danag, tapos kumuha ng hose at sinipsip ang kargang gasolina ng sasakyan at iyon din ang ibinuhos sa loob hanggang sa maging basang-basa na ng gasolina ang loob ng sasakyan, pati na ang mga bangkay ng aswang na naroon. Itinulak nila sa talahiban ng sasakyan sa kasinindihan. Hinintay pa nila na magliyab ng malaki bago nilisan ang lugar. Sabi naman ni Rosalia. Ano? Saan tayo sunod? Sabi naman ni Roulette. Magkape muna tayo sa isang mamahaling coffee shop, tapos umuwi na tayo. Alam mo ikaw, napaka-demanding mo. Wala ka namang pera eh. Singhal pa ni Rosalia kay Roulette. Sabi naman ng dalaga. Bakit? Wala ba akong karapatang humiling? Iniligtas ko nga ang buhay niyo eh. Kape lang naman ang hinihiling ko. Magrereklamo ka pa? Eh, bakit hindi ka magkape sa bahay? Pwede ka namang magtimpla roon kahit isang pitchel. Ayoko roon. Madali akong sikmurain. Sige na, ngayon lang naman ako humiling ng coffee sa'yo eh. Wika pa ng dalaga. Ay, ewan ko sa'yo. Sige na nga, ang dami mong request eh. Reklamo pa ni Rosalia, pero pinagbigyan niya rin naman. Matapos magkape ay nagsiuwi na rin ang dalawa. "Oh, ang bilis niyo yata," tanong pa ni Lolo Ino. Si Rosalia naman ang sumagot.
Kota na kami lo. 12 na danag ang naitumba namin. Nakasakay sila sa isang pick-up. May pupuntahan raw na party. Tapos ayun, inakalang mga simpleng dalaga lang kami. Kaya sinundan kami hanggang sa bakanteng lote. Bahagi na yun ng highway. Kaya ayun, maaga naming nailigpit. Sumagot naman si Lolo Ino. Ibig sabihin, may iba pa silang mga kasama. Dahil may party kamo ang pupuntahan. Nagkatinginan sina Rosalia at Roulette. Sabi ni Rosalia, Bakit kasi hindi tayo nagtira ng isa no? Para sana may natanong tayo. sabi naman ni Roulette. Ikaw itong gigil na pumatay ng aswang eh. Wala ka namang sinabi sa akin na magtira ng isa. Sige Polo, wag ka pong mag-alala. Bukas ng gabi kapag may nakaengkwentro ulit kami, ay magtitira kami ng matatanungan. Tumango lang si Lolo Ino at pumasok na sa bahay ang dalawa upang maligo at makapagpahinga. Atin namang balikan ang sitwasyon nila Lino sa kabilang mundo. Kinabukasan ay maaga silang gumising at sinimulan ang paglalakbay patungo sa kaharian ng Avalon. Gaya ng nakasanayan, nauna sa paglalakad sina Artemis at Clea. Pero sa pagkakataong ito ay kasama na nila si Jorem. Mabusisi nila pinapakiramdaman ang paligid kung wala bang nakaambang panganib. Makalipas ang 2 araw ng paglalakbay ay narating na nila ang Avalon. Lino, kayo na ni Clea at Tingting ang lumapit sa kampo para hindi sila maalarma. Pakaisipin nila na nilulusob sila ng mga kalaban kapag nakita tayong lahat. Oo, sige Duran, ako nang bahala. Wika pa ni Lino at nagsimula ng maglakad papalapit sa kampo kasama si Clea at Tingting. Hindi pa sila tuluyang nakakalapit ay may mga nakatutok na sa kanila na mga palaso. Ako si Lino, isang babaylan sa mundo ng mga tao. Naparito ako upang makausap si General Arthur. Tungkol ito sa pamangkin niya si Kitaro. Ilang minutong nanatili si Lino na nakataas ang kamay sa may harapan ng tarangkahan ng kampo. Hanggang sa dahan-dahan iyong bumukas, sinalubong sila ng 4 na mga kawal at nilagyan ng tali ang kamay. Grabe naman sila rito, Kuya Lino. Wala naman tayong dalang armas. Pero tinalian pa talaga tayo. Oo nga eh, huwag ka nalang maingay para hindi uminit ang ulo nila. Baka maisipan pa tayong bugbugin eh. Mungkahi pa ni Lino kay Tingting. Dahil baka maisipan na naman noon na magreklamo. Dinala sila sa isang silid at pinaupo sa upuan. Hanggang sa may pumasok na isang matikas na lalaki. Ako si General Arthur. Anong alam nyo kay Kitaro? Nasaan ang taksil kong pamangkin? Nagsalita naman si Lino. Talaga bang naniniwala ka na magagawa ni Kitarong patayin ang tiyuhin niyang si Haring Agron na itinuturing niya na ring sariling ama? Iyon ang lumabas sa investigasyon, kaya iyon ang dapat na paniwalaan. Bakit ka narito sa mundo namin, babaylang Lino? Tapos na ang ugnayan mo sa pamangkin ko bilang iyong gabay. Oo, tama ka dyan, General. Narito ako para kunin ang mag-ina ko na ipinadukot ng inyong reyna at para tumulong na patunayan na walang kasalanan si Kitaro. Naiintindihan ko na malayo ka sa palasyo, kaya hindi mo alam kung anong totoong nangyayari roon. Pero ang mga diwata ng hardin ng medisina ay naniniwala na pakana ng reyna ang lahat, kaya niya pinaratangan si Kitaro sa pagpatay sa hari. Si Kitaro ang nakatakdang papalit sa hari. Nakasulat tayo sa isang dokumento na ang hari mismo ang nagsulat at selyado ng sarili niyang dugo. Kapag tinulungan mo kaming makita si Kitaro, ay mapapatunayan niya rin sa iyo na inosente siya sa lahat ng paratang na sinasabi ng reyna. Alam mo rin ba na pati si Kalahari ay kasamang parurusahan sa pagkamatay ng hari dahil may kinalaman raw ito? Naniniwala ka ba na kaya iyong gawin ni Kalahari sa kanyang pinakamamahal na kapatid? At kapag nahatulan ng kamatayan sina Kitaro at Kalahari, sa tingin mo makapaglilingkod ka pa rin sa kaharian bilang general? Ikaw na ang susunod na may karapatan sa trono.
Kaya ibig sabihin, ikaw na ang susunod na buburahin nila sa mundong ito. Kaya kung ako sa'yo, ay kumilos ka na habang wala pa sa'yo ang atensyon ng Reyna. Nasa mga kadugo dapat ang iyong tunay na katapatan. Kasi ang tungkulin, nariyan lang yan hanggang kailangan ka pa ng Reyna. Pero kapag tinanggal ka na niya at pinaratangan ng krimen na hindi mo namang ginawa, ikaw na ang magiging bagong kalaban ng buong kaharian. Mahabang paliwanag pa ni Lino sa General. Ilang saglit na nag-isip si General Arthur, tapos umalis. Sabi naman ni Tingting, "Paano na tayo nito, Kuya Lino?" "Hindi ko alam, Ting. Kailangan mag-isip ng General para sa pamilya niya. Kapag binabayaan niyang mamayagpag ang pamilya ng Reyna, siguradong mauubos sila. Una ay si Kitaro at ang nanay niya na si Kalahari. Tapos, siya na ang kasunod. Sisiguraduhin ng Reyna na walang sasalungat sa pamumuno niya. Kaya lahat ng may kaugnayan sa hari ay lilipulin noon." Ano namang kinalaman natin roon, Kuya Lino? Bakit hindi tayo humarap ng paraan kung paano makukuha si Mariposa at ang anak nyo mula sa kung saang dimensyon man sila? Tapos, umalis na tayo. Hindi yun ganun, Ting. Nakalimutan mo na ba kung bakit narito si Mariposa at ang anak ko? Di ba dahil sa Reyna? Gusto niyang masiguro na makokontrol niya ang anak namin kapag lumabas na ito. Kapag nagpatuloy ang paghahari ng pamilya ng Reyna, kahit mailabas pa natin sa mundong ito sina Mariposa, ay hindi pa rin nila tayo titigilan sa kakatugis upang makuha ang anak ko. Kaya ang pinakamainam na solusyon ay tulungan natin ang kahariang ito na magkaroon ng karapat-dapat at mabuting pinuno. Para masigurong walang engkanto ang manggugulo sa mundo natin para lang mahanap ang anak ko. Sa bagay, tama ka naman din yan, Kuya Lino. Mukhang napag-isipan mo na talaga ng advance. Lahat ng maaaring mangyari sa lahat ng misyon natin kapag hindi tayo nagtagumpay. Sagot naman ni Tingting. Ilang saglit pa ay muli nang bumalik si General Arthur. Anong plano mo, Babaylan, para makita si Kitaro? Gusto ko munang malaman kung ano ang huling balita sa kanya. Ayon sa ulat na nalaman ko mula sa palasyo, natunto nila ang kinaroroonan ni Kitaro at Kalahari. Sinugod iyon ng mga kawal kasama ang isang kapatid ng mahal na Reyna. Pero wala nang ni isa sa kanila ang nakabalik pa. Maaring patay na sila o kasamang nakulong sa dimensyong pinagtataguan ni Kitaro at Kalahari. Wala bang paraan para makapasok sa dimensyong iyon? Wala. Bawat dimensyon ay may kanya-kanyang orasyon at alay na ginagamit ang taong lumikha noon. Kadalasan, matataas na pantas ng kaharian ang may kakayahang gumawa ng ganoon. Pero sa tingin ko, si Kalahari lang ang gumawa noong pinagtataguan nila dahil may mataas rin siyang kaalaman sa lihim na karunungan. At kung hindi niya ibibigay sa mga tagalabas ang eksaktong salita na siyang susi sa pagpasok roon, ay hindi talaga yun mapapasok ng iba. Paano natin makukontak ang mga nasa loob ng dimensyong iyon? Sa pamamagitan ng meditasyon sa gabi. Sa malalim na konsentrasyon ay mararamdaman ng naroon ang aura ng nasa labas. At kapag nakilala ka nila, ay magsasagawa rin sila ng ritual sa loob para makausap ka. Hihingiin mo ang susing kataga para makapasok ka roon. Handa akong tulungan kayo sa problemang ito. Pero ako lang, hindi kasama ang mga tauhan ko. Paliwanag pa ni General Arthur. Sumagot naman si Lino. Ibig sabihin, hindi namin maaring dalhin rito ang mga kasama namin na nasa di kalayuan? Oo, hindi sila pwedeng dalhin rito. Dahil hindi ko alam kung sino ang espiya ng Reyna o hindi. Kapag nagpatuloy ako ng iba pang mga nilalang o kahit tao na ang sadya ay kitain si Kitaro, sigurado makakarating ito sa Reyna. Masisira lahat ng plano nyo. Kaya magpadala kayo ng mensahe sa mga kasama nyo sa unahan. Kahit itong diwata na lang ang palabasin nyo para magbigay ng mensahe sa iba nyong kasama. Tapos kayong dalawa ang magsasagawa ng meditasyon ng pagtawag. Okay, sige. Sagot pa ni Lino saka nagbilin kay Clea na mga sasabihin sa mga kasamahan na naghihintay sa labas. Kinagabihan, dinala ni General Arthur sina Lino at Tingting sa balkonahin ng kanyang silid upang doon magsagawa ng meditasyon.
Tahimik ang paligid at katamtaman ang lamig ng simoy ng hangin. Sinimula na ng dalawa ang pananahimik habang nakaupo ng pa-Indian seat. Lampas ng hating gabi nang maramdaman nila Kitaro sa loob ng dimensyon ang aura ni Lino. Ina, narito na sa abalon sina Lino at Tingting. Nagsasagawa sila ngayon ng meditasyon para maramdaman natin. Sumagot naman si Kalahari. Sige anak, magsagawa ka rin ng meditasyon at sisimulan ko ang ritual para makausap natin sila ng malinaw. Agad nagpaningas ng maliit na siga si Kalahari at may mga pulbos na ibinudbud roon. Saka umupo sa tabi ni Kitaro at nag-meditate rin. Lino, Tingting, kayo ba yan? Oo, kami ito Kitaro. Nasaan ka? Nasaan ang mag-ina ko? Narito pa rin kami sa dimensyon na ginawa ni Ina. Isinara ni Ina ang lagusan para wala na makapasok pa rito. Nasaan kayo? Narito kami sa kampo ng mga kawal na pinamumunuan ng tiyuhin mo. Siya ang tumutulong sa amin ngayon para gawin ito. Pero siya lang, hindi niya raw pwedeng ipaalam sa mga tauhan niya dahil baka merong espiya ang Reyna na kabilang sa kanyang mga tauhan. Kitaro, paano kami makakapunta dyan? Lino, kami ang kailangan na lumabas rito. Hindi kayo ang papasok. Ganito ang gawin nyo. Bukas ng hating gabi, isagawa nyo muli ang meditasyon kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Pero huwag nyong gawin dyan sa base ng mga kawal. Lumayo kayo kaunti dyan at siguraduhin walang nakasunod sa inyo. Ibibigay sa iyo ni Ina ang 3 susing kataga. Tapos banggitin mo yun bukas pagkatapos ng 2 oras nyong meditasyon para makalabas na kami rito. Siguraduhin nyo na rin na may plano na kayo kung paano tayo tatakas o kung paano kayo makakauwi sa mundo nyo. Oo Kitaro, nakahanda na ako riyan. Matapos maibigay ni Kalahari ang 3 susing kataga kay Lino, ay agad na ring tinapos ang kanilang pag-uusap. Maaari raw kasing maramdaman ng mga pantas ng kaharian ang kanilang komunikasyon at ma-intercept o marinig lahat ng pag-uusap, kaya dapat mabilisan lang. Matapos mag-usap ay pinuntahan ni Lino ang general at hiniling na makausap ito sa pribadong lugar. Sinabi ni Lino ang lahat ng plano. Ang sabi naman ng general na matulog na sila Lino ng maaga para pagsapit ng kinabukasan bago pa sumikat ang araw ay kailangan na nilang umalis para tanging ang mga kawal na bantay ng tarangkahan lang ang makakakita sa kanilang pag-alis. Sumapit ang madaling araw. Tinapik lang ng mahina ni General Arthur sina Lino at binulungan na kailangan na nilang umalis. Mabuti at mababaw lang din naman ang tulog ni Tingting at Lino, kaya agad na rin iyong bumangon. Walang ingay silang inilabas ng general at pinaalis na rin agad. Marahang naglakad sina Lino at Tingting pababalik sa kanilang pinag-iwanan sa mga kasama. Pero nagulat sila nang may 2 nilalang ang tumalon mula sa itaas ng puno. Pero napakalma rin sila noong makitang sina Clea at Artemis pala iyon. Anong ginagawa niyo sa itaas ng puno? E di binabantayan kayo. Baka may mangyaring hindi maganda sa inyo sa loob eh. Anong balita? Sagot pa ni Clea. Sabi naman ni Artemis, mamaya na yan balitaan na yan. Kailangan muna natin mag-iba ng daan papabalik sa mga kasama natin para masigurong hindi tayo nasundan. Tahimik na nga silang naglakad sa makapal na kagubatan. Habang nagsisimula na ring lumiwanag ang kalangitan dahil mag-uumaga na, pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 247. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.